May panibago na namang reklamong inihain para mapatalsik sa pwesto o mapa-impeach si Vice President Sara Duterte. Galing naman ito sa mga miyembro ng Simbahang Katolika at grupo ng mga abogado mula sa Mindanao. Ito na ang ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Marian Enriquez. Marian, ano naman ang grounds nitong bagong impeachment complaint? Yes, Bruce, na nga, kaninang tanghali yung ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa kinatawan ng grupo si Attorney Armando Berhel Ligutan, nasa 12 ang nakalistang complainant sa reklamo laban kay Duterte. Galing ito sa Simbahang Katoliko, mga NGO at grupo ng mga abogado mula sa Mindanao. Ilan nga sa mga pangunahing grounds for impeachment ay ang betrayal of public trust at paglabag sa konstitusyon. Kaugnay ito ng umunoy plunder, malversation at korupsyon sa manumalya umanong paggasta sa 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President noong 2002 at higit or 2022 at higit 112 million pesos na confi funds ng Department of Education noong 2023 ng si VP Sara pa ang kalihim nito. Marian, may iba pa raw na inilalatag na basihan yung mga grupo sa paghahain niyaan? Yes, Ruth, ginit din nga na nagkaroon daw ng bribery nga sa mga opisyal ng DepEd at naniniwala silang illegal yung mga disbursement o paggamit ng pondo ng bise. Base na rin doon sa mga lumabas na mga pagdinig ng Kamara. Matatanda ang maging yung Philippine Statistics Authority o yung PSA, di ba, verify na walang birth records ang ilang mga nakapirma sa acknowledgement receipts na nakatanggap umano ng confidential funds tulad ni na Mary Jane Piatos at Kokoy Villamin. Ruth? Uli na lang, Marian, may mga nag-endorso na ba niya ng mga kongresista? Tsaka paano uusad yan? Kasi pangatlo na yan at dapat ma-forward yan doon sa opisina ni Speaker, di ba? Ruth, bago yan, ulitin ko lang, Mary Grace Piatos, ang tamang kapangalan na nabanggit nga, nakatanggap umano dapat ng confidential funds. Yung tungkol nga dito sa Office of the Secretary General, tama ba, na dapat nga makuha na ito, vine-verify kasi ngayon ito ni Office of the Secretary General at ng Legal Department, saka ipapadala doon sa Speaker's Office. Ngayon, merong naka-break kasi ngayon yung Kongreso, kaya sa January 13 pa, ulit magbabalik yung sesyon. Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez.